True stories to tell. Pikit mata ko siyang binigay. Ang tagal ko kasi hinintay na magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Mahal kita 3,000. In a roller coaster of emotions. Unfortunately, hindi lang naging kami. Will you marry me? Don't judge the reporter by his coverage. Are you ready for Wow Judgmental, the new normal? Brought to you by Planax, Copico Blanca, TNT, Laz Mall by Lazada, RC Cola, I Am Worldwide, and Hannah Shampoo. Yun na nga sinasabi natin. Kaya simulan na natin ang kwentuhan, hulaan at bubusugin ngayong tanghalian sa Bawal Judgmental! Eto na mga Dapper Cats, ang judge ngayong araw. Event host, Tourism Information Officer ng Alabang, President of Diwata ng Muntinlupa. Itumba na yan, ang dami ng alam yan. Secretary General ng Association of Tourism Officer of the Philippines, mga Dapper Cats, Glenn Ricaros. Wow! Magbago man ang hugis ng puso mo, handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo, handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Tuloy pa rin ako. Tuloy-tuloy ka lang, Brad. Ang galing ni Glenn sumayaw. Kumanta ka ba? Tuloy pa rin nga. Hi, Glenn! Hi Pao, hi Jose. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kabarangay dyan po sa Alabang, sa Muntinlupa. Kamusta po kayo mga Dabar Cats? Mabuti naman kami. Sumagot. Sa Muntinlupa. Ayos na ayos, Glenn! Glenn! Maraming Alam niyo na, salamat po. Ryan, Pia, kung sino lalapitan nyo, ha? Correct, si Glenn. Glenn, ikaw ba ay magaling kumilatis ng tao? As Information and Tourism Officer ng aking barangay sa Barangay Alabang, kinakailangan kasi sa trabaho yung wisdom and discernment. Kailangan yon in providing the information, the latest updates kung ano yung nangyayari sa paligid natin sa aking mga kabarangay. At the same time, kailangan din kinakapa namin yung sitwasyon, yung pakiramdam at kung ano yung magiging reaksyon ng aking mga kabarangay sa balita na ilalabas namin sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Alam mo, tinatanong lang namin kung marunong ka ba kumilatis At taray ng ni Glenn, tao, ano? eh. Yes or no question lang yun eh. Marunong ka ba kumilatis ng tao? So, Pero maganda yan, pero maganda. Naliliwanag Pero natin. kailangan, no, at least na ipaliwanag niya, di ba? Judgmental ka ba? Ganyan talaga mga tao sa Muntinlupa. Very knowledgeable. Yes, Munting ikaw. lupa pero ang daming salita, di ba? Oo, hindi munti eh, no? Judgmental. Glenn, judgmental ka ba? Oo, hindi lang. Oo, hindi lang. Hindi po, hindi po. hindi talaga. Alright, eto na mga Dapper Cats, simulan na natin. Glenn, good luck sa'yo. Paalala, bawal ang padalos-dalos. At bawal ang magkasakit. At higit sa lahat, bawal judgmental. Para makatulong sa'yo, eto Glenn, eto yung ipakikilala namin sa'yo, isang chismosang kapitbahay natin. Andyan, Ryan, pakipakilala Right? kay Glenn. Yes, sir. Paolo, Jose, thank you. Ito ang celebrity chismosong kapitbahay from home, kapuso, actor, model, and vlogger, Mikael Daes. Kamusta, pare? Hey, Ray, kamusta ka na? Dabar Cats, kamusta na kayo? Kakaiba yata yung sitwasyon natin ngayon, no? Kamusta ang pagbablog nyo ni Madam Bonizi?
Masaya naman. Enjoy lang kami. Siyempre, bagong kasal. Enjoy lang sa bahay-bahayan natin dito. Alam mo Very na. good. Pero pare, judgmental ka ba? Nako, ako, kung si Glenn hindi judgmental, ako judgmental ako. Ayun, Alam mo ayun. yan, sa small town. Ayun tayo. Good luck sa inyo ni Glenn, Mick, ha? Diyan ka lang, Sige. Glenn. Ito si Mick, judgmental daw. So, bahala ka na. Eto na ang mga Dabber Cats na magpipili-pilian nyo. Mga Dabber Cats, pasok! Unang-una, titignan mo silang mabuti. Yes, papakiramdaman mo, Glenn. Magaling bumasa to si Glenn. Galing. Oo. Pakitanggal po yung mga face mask. Ay, pakibalik na lang pala ulit. Hindi, Charing. tanggal. Glenn, Glenn, yan na. Kausapin na natin para mas maintindihan natin sino ba sila. Correct. Ano ba talaga sila? Umpisa natin sa letter A. Hi. Hey, hello po, Dabber Cats. Ako po si Aileen Ramirez, Villaflor na taga North Caloocan. Naniniwala ako sa kasabihang, malayo ang Malayo? inyong mararating, basta't may pamasahe ka. Thank you. Ha? Game. Pwede kanta muna ng luha. Charing. Hindi yan. Salamat, Ilian. Thank you. Glenn, pakinggan mo mabuti. Dito tayo sa letter B, si Pakinggan Darwin. mo at kung maintindihan mo. Yes, Darwin, go. Hello po, Dabber Cards. My name is Darwin Tageg. Nakatira po ako sa Boni, Mandaluyong. May kasabihan po ako na pag ako'y umibig, singlinaw ng tubig. Pag ako'y nabigo, iiyak na lang ako. Ay, parang mas maganda yung ano. Oo. Pag ako Pag ako'y umibig, sinlinaw ng tubig. Pag ako'y nabigo, di na ako maliligo. Oo nga, pwede yun. Okay, change question. Change. Move on. Thank you, Darwin. Move on. Tagalaw tayo. May change. tinatamaan. Nabigo ka ba? Hindi, change. Talaga ipupush mo pa. Ha? Change topic. Change topic. Letter C. Kuya Dennis, pakilala. Good afternoon, Dabber Cards. Ako po si Dennis de la Cruz, taga Tondo, Maynila. Naniniwala ko sa kasabihan, kung anong nasa puso mo, sundin mo. Get out! Ang taro. Sex ba? Yung presidente ng fan club. Oh, tingnan mo, naka-boots ba? Hindi. Thank you kay Dennis. Thank you, Dennis. Sa letter D. Ian. Oh, bakit? Iyan. Ian. Go, pakilala. Magandang tanghali, Dabber Cards. Ako po si Ian Bergado ng Antipolo City. Naniniwala sa kasabihang, hindi lahat ng problema dapat sabihin sa iba. Dahil may mga taong hindi ka na nga tinutulungan, chinichismis ka pa. Tama naman yan. Kaya lang, wala dito sa... Huwag mong pagsabihin ng Correct. problema. Wala dito sa Chiska, no? Ako yung talagang number Naku, one napaka-chismosa. chismosa. Thank you ka. Swerte ka, wala si Chisco. Correct. dito, ha? Salamat, Ian. Iyan. Letter E. Ma'am. Yeah. Pakilala po. Hi, Dabber Cards. Ako si Millicent Sabatin from Taguig City. Naniniwala ako sa kasabihan, pag iniwan ka ng taong mahal mo, never say die. Tomorrow is another guy. Wow. Tomorrow is another guy. Ay, Wow. gusto ko yan. Ano kayo? Wala nyo? Sinong nawalan, no? Oo, ganon. Ganda nung kasabihan mo, ha? Ingatan mo yan, ha? Mga kasabihan. Thank you, Mika. Letter F. Perico, go. Kamusta mga Dabber Cards? Ako si Rico Malonzo ng Barangay 117, Tondo, Manila. Naniniwala po ako sa kasabihan ng aking ina yan. na buntot mo, hila mo, sungay mo, sulong mo. Totoo yan. Buntot? Ano ibig sabihin ng buntot? Buntot mo, hila mo, sungay mo, sulong mo. sulong mo. Ano ibig sabihin nun? Yung buntot mo, kahit anong problema, kailangan dala mo yan. Problema mo yan, problemahin mo yan. Yung sungay? Yung sungay, yung sulong mo, pag yung problema mo, hindi mo kaya, hanapin mo yung taong pinoproblema. Suruin mo. ganon. Suro naman yun. Suro yun eh. Suro yun. Sorry. Sige, salamat Kuya malalim Rico. yan eh. Mamaya kausapin natin yung nanay mo, ipa-explain natin. Malalim na mga kasabihan ng mga tatanda yan. Letter G. Last.
Hello, Dabarkads. My name is Janik Laika Grejalvo from Caloocan City. At naniniwala ako sa kasabihang, dalawang uri lang ng lalaki sa mundo, isang guwapo at isang swerte. So sa mapapangasawa ko, mas swerte ka. Wow! Swerte. Swerte naman yun. Kasi mapapangasawa ni Laika, mas swerte. Yes. Thank you, Laika. Yes, para kang wallet. Seiko yun eh. Ayan, Glenn. Paulo. Nakita mo na at narinig mo, nakilala mo ang ating mga Dabarkads sa pagpipilian nyo. Ngayon, Jose, umpisa na natin. Ito na ang Round 1! Wow! Alam mo, parang kaya din yan ni Glenn. Oh, talaga. Siyempre, social distancing. Music! Go, Glenn! Kaya nga kumanta na lang ako kanina eh. Galing ni Glenn. Galing ni Glenn kumanta. Sumayaw nga. Sumayaw na ba ngayon? Baliktad ka kanina nga, kumanta siya ba? Uy, Alright. kaya rin ni Mikael yan, ha? Kaya ba? Kaya ba? Ni Mikael Music! Go, Mikael. Go, Ashla. Austin. Iyon eh. Oh. Ang round 1, hatid po sa atin ang TNT. Tuloy-tuloy ang samahan pag maraming games with TNT Free Games for All. Enjoy 14 gig of COD Mobile, ML at iba pang gaming apps with your barkada. Plus, may 2 gig data pa para mag-search ng tips kung paano manalo sa games. 99 pesos lang for 7 days. Just download the GigaLife app and choose free games. Register na. Glenn, dito sa round 1, 4 out of 7 tayo. Ibig sabihin, 4 ang tamang sagot sa mga choices at 3 ang mali. Base sa kanila mga kasabihan, ano sa tingin mo ang question number 1? Sino-sino kaya sa kanila ang may kapartner na LGBT person? Ba, pwede. Tanongin natin si Mikael kung meron ba siyang naiisip na tanong sa ating first round. Sino-sino kaya sa kanila ang hindi pa nagkakaroon ng long-term relationship? Aba, iba naman yon. Parang medyo magkasalungat kasi ito, si Glenn. Magkakasundo itong magkapartner. Oo nga. May future. May future. Alright. Glenn, Mikael, eto na. Ang tanong! Pero bago yan, ang unang tanong natin ay hatid sa atin ang I Am Worldwide. Ngayon pa lang, meron ka ng regalo galing sa I Am Worldwide. Glenn, ganun din yung mga home partner natin. At syempre, kasama na rin natin yung ating mga choices para sa araw na to. Kaya mga Dabarkads, be healthy at kumita sa I Am Worldwide. Oh, mga Dabarkads, magpa-partner na dahil bukas na ang I Am Worldwide Love Anniversary. Yan. Ano susuot ko? Naku, magkita-kita na tayo mga Dabarkads, mga kapartners sa digital party. For more details, visit iam-worldwide.com. I Am Worldwide, success is having the right partner. Yan na. Eto na nga, Jose. Eto na. Ang tanong! Wow. Yes. Sino-sino sa kanila ang nagpa-convert ng religion para sa kanilang asawa? 4 sa kanila, sa mga Dabarkads na bisita natin ngayon, ay nagpa-convert ng religion para sa kanilang asawa. May hawig yung tanong nila. Pwedeng nung bago silang ikasal, pwedeng after ikasal, pwede rin during the kasal mismo. Correct. Nagpa-convert dahil sa kanilang asawa. So, parang andun pa rin Isa sa sa love. kanila. Isa sa Oo. kanila. Love talaga. Connection pa Dahil rin. pa rin sa love. Good luck, Glenn and Mikael. Ang mga choices nyo para sa round 1. Letter A, si Ilian. Ilin. B, Darwin. C, Dennis. D, Ian.
Letter E, Mika. F, Rico. At G, Laika. Glenn, sa ngayon meron kang 50,000 pieces. Bawat maling sagot, minus 5,000 pieces. Always protect your money para wag mabawasan ng 50,000 pieces. Pili ka na ng 4 para sa ating first round. Uunahin ko siguro na piliin sa first round ay si letter F, Rico. Si Rico, why? Bakit? Feeling ko ay parang nasa nasa religion group, parang nasa member siya ng isang religious group at baka kinonvert yung kanyang asawa. Okay, ang tinatanong natin ay yung sila ang nagpa-convert. Yung mga Dabber Cats sa kasama natin ngayon. Yes. Alright. Next. Next natin, si letter A, Eileen. Bakit? Eileen? Bakit? Dahil mahaba na yung buhok niya. Oh. Dahil dun sa kasabihan niya kanina, parang mahaba yung pinagdaanan ng kanilang relationship. Baka isang part doon yung pagpapakonvert. Yeah. Pwede. Pwede, Alright. oo. Pwede. Tama naman, oo. Tama, no? Tama naman, oo. Dalawa pa, Glenn. Alright. Next natin, si Dennis, letter C. Dennis. Si Dennis po ay parang taga-province. Kasi yung punto, may punto yung salita. So maybe he belongs to a religious group na kailangan i-convert, 'di ba? Parang kailangan na yun na pangasawa niya ay iba rin yung religion. That's why From him. Yes. Alright. Tama naman. Tama ba? Okay. Tama. Tingnan natin mamaya. Last one, Glenn. And last natin, letter D, si Ian. Same with letter F kanina kay Kuya Rico. Parang si Ian ay very religious din eh. Sa tingin ko siya ay hinikayat na mag-convert ng religion ng kanyang asawa. So I go for letter D, Ian. Tama naman. Ang galing ni Glenn, no? Parang Tama naman. Parang sure na masunod. sure siya sa kanyang mga... Tama lahat to. Ako, Ganun ba? Tama lahat. Ay, tanong muna natin si Mick. Right. Mick, do you agree with Glenn's choices? Sa totoo lang, Ray, nadadala rin ako sa confidence ni Glenn, di ba? Oo, Parang siguradong siya eh. So kahit medyo naiiba yung naisip ko, when I heard Glenn, parang sangayon na ako sa kanya. Tama siguro yung judgment niya. pero nung una, ano sana yung choice mo? Yung choice ko, yung isa lang yung naisip ko na parang para sa akin, swak doon talaga. Yung nagbanggit ng pag nagmamahal siya, singlinaw ng tubig. Singlinaw ng tubig. Sino ba yan? Letter B. Darwin. Si B. So yun yung naisip ko. Yun yung una ko naalala nung lumabas yung tanong. So, ngayon, wala. Nadala na ako kay Glenn. Okay, thank you, Mick. So, nasa iyo pa rin naman, Glenn, ang final judgment. Pwede mo i-consider yung naisip ni Mick, ni Mikael, or stick with your choices? Ikaw pa rin. Thank you, Mikael, for the help. But I think stick muna tayo dun sa ating napili for the Arbor first mo round. muna to. Yes. Arbor muna. So, Glenn, is this your final judgment? Final judgment. Yan na. Unahin na natin yung nag-iisang babae sa kanyang mga pinili. Yan ba yung unang pinili? Yung nag-iisang babae. Okay. Ate Eileen. Eileen, tama? Opo. Anong dati mong religion? Catholic po. Catholic. Opo. Ay, ano naman yung religion mo ngayon? INC po. Iglesia. Opo. Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Glenn? Yan mga Dabber Cats, ang moment na yan ay hatid sa atin ng Lazada! Eileen, Ate Eileen.
Bakit po kinailangan yung magpa-convert? Ano po, kagustuhan ko naman din po yun na simula nung una, sabi ako sa asawa ko na sasama ako sa kanya para titignan ko yung sa loob kung ano ba yung doon ginagawa Kung o paano. opo. Naging po ko. Tapos, nung nakasama na po ako, nakita ko po yung pagpasok sa loob kung paano. Nakita ko yung pagkakaiba sa dati kong Religion. Opo. Ayun po, yung nagustuhan ko po dun sa kanila. Tapos isa po, yung mga pinagbabawal na nakaano sa totoo po. Oh, parang naniwala po kayo doon sa Opo. paniniwala nila. Opo. Ito po ba nangyari nung before kayo ikasal? Nung naging mag-boyfriend kayo, alam mo na siyempre iba yung religion niya. Hindi po. Nagsama na po kami, pero hindi pa po siya INC po nun. Kumbaga, pa rin po siya. Lang po siya, 3 years pa lang po siya, nagiging INC bago po ako pumasok. Bago lang din. Opo. 1 year mahigit lang po kasi nung last September lang po ako na bautismuhan sa Philippine Arena. Ano pong naging dahilan niya para magpa-convert siya into INC? Para maging kapatid? Nalinawan po ako na yun po, na kaya ginusto ko yun para dadating yung panahon na magiging dadating yung panahon na parang dadating tayo sa na mababawasan yung kasalanan mo kasi nga na ayun po, naintindihan ko po lahat ng nilalaman ng sinabi nila sa akin bukod sa nagdokrina po. Parang mas naliwanagan po kayo sa Opo. mga salita ng Diyos doon sa iglesia. Dumadating kasi tayo sa punto minsan nandito tayo sa ganitong religion, tapos meron tayong naka-partner na yun yung pinasok niyang Opo. religion. So, isa na rin yun na para maunawaan mo, doon ka nalinawan, at isa pa rin na magkaisa kayong dalawa. Yes, Kasi bilang mas mahirap magsama kung magkaiba kayo ng Oo, paniniwala. Opo. Tinatanong ko, Ate Aileen, nung naging mag-boyfriend kayo, iglesia na siya? Hindi pa po. Ay, hindi pa talaga. Inside lang po niya muna. Tapos nung 3 years na po siya mahigit kasi ngayong INC. Tapos Pero bago alam mo po- na siya, nung mag-boyfriend kayo, pumapasok siya ron. Yung sa side po niya, yung pamilya niya po, talagang INC na po. So siya hindi pa Hindi pa po. nababasbasan. Opo. So, anong sabi naman sa family, sa side mo naman? Anong sabi nila? Wala naman po. Kasi naging okay naman. Kasi simula nang pumasok yung asawa ko, nakita ko na malaki yung pagbabago niya. Opo. Kaya ayun po, sa akin na pumasok na rin sa ganun. Kasi wala naman masama po doon. Yes. So, ano po. Alright. Salamat, Ate Aileen. Salamat Thank you. Good luck sa inyo mag-asawa. Ba, nakaisa ka, Brad. Mahaba at masayang samahan. Whoops! Buo pa ang Buo pa. 50,000 ni Glenn. Sino sunod natin? Si letter D, si Ian. Para may Google Pay. Sino sunod natin? Ian. Ikaw naman, Ian. Ano yung religion mo before? Iglesia ni Cristo po. Iglesia. Oh, Tapos okay. ikaw naman, anong religion mo ngayon? Catholic po. Catholic. Hmm. Okay, parang medyo baliktad naman. Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Glenn? Sorry, Glenn. Ang 50,000 mo, basag. Minus agad 5,000. Iyan naman. Ang hinahanap natin is yung na-convert dahil sa asawa. Iyan, ikaw, paano nangyaring from iglesia to Catholic? By choice po. Kasi natiwalag na rin po ako sa iglesia. Okay. Yun, bali, yung asawa ko kasi Catholic talaga. Tapos, tinry ko na lang din mag-Catholic. Gusto ko lang malaman kung ano yung, paano yung pagiging Catholic. Kasi pamilya ko po, lahat iglesia. Tinry ko na lang din po na maging Catholic para yung anak ko mabinyagan ng Catholic, yung mga anak ko. Alright. Kaya nag-Catholic ako. Kasal ba kayo ni misis mo? Asawa mo? Hindi po. Ang hinahanap kasi natin yung kinasal o legit. Linawin natin sa mga Dapper Cats natin. Yung legit na hindi kinasal pa, mag-asawa dahil sa... lang. Oo.
So sila, parang magkasama pa lang gano'n. Live-in, parang gano'n. Anong sabi ng family mo? Oo, kasi buong pamilya mo sabi mo. Lahat Kapatid. sila. Yung mother ko po hindi pa alam. Hanggang ngayon. Hindi ba alam? Opo. Paano yan? Kailan mo balak sabihin? Ay, ma. Ayun na Ayan. po. Nasabi ko na. Anong Hindi, gusto, yan, pwede mong sabihin anong gusto kay mo ma- sabihin kay mami mo ngayon? Hi. Sorry. Oh. Wala. Tinry ko lang kung ano yung para sa akin na religion. Kasi nung nag-iglesia ako, bata pa ako nun. Okay. Kaya nung nag-asawa ako, tinry ko mag-Catholic. Medyo okay naman. Ikaw bahala ka kung hindi mo matatanggap. Pero matatanggap mo yan, may apo ka na eh. Ilan taon ka na bang may asawa? 4 years po. 4 years na kayo Live-in. nagsasama ng kapartner mo. Pero kailan ka nagkatoliko na? Nung bininyagan po yung anak kong panganay, sumabay na po ako. Oh. Nagpabinyag Paano yun nung bininyagan yung anak mo, hindi kasama sila mama mo? Hindi po. Bakit? Ay, kasi nga, iglesia. Baka malaman. Na ano. Pero, nakikita naman nila yung apo. Opo, yung sa apo po, okay lang. Yung sa akin po kasi, ako iglesia na to po talaga nung simula bata. Kaya nung nagpasya po ako na magpabinyag, di ko na lang pinaalam kasi. Ang importante is yung masaya ka. Opo. Oo. Ngayon, tapos may anak ka, May may anak asawa na. ka. And finally, nasabi mo na sa mama mo. Opo. Kaya nga, laking pasalamat ko. Medyo gumano pa paramdam nung... Totoo yan. Opo. Antayin mo na lang yung text niya ngayon. Wala. Mamaya. Hindi, totoo yan eh. Kahit si mami naman. Oo. Sabi nga, pinalaki niya kayo sa ganun reliyon. Oo, syempre. Pero, eto, ang pinag-uusapan dito, may pamilya na yung anak ko, nakikita ko naman na mabait yung anak ko, at nakikita ko naman, ginawa niya to para sa pamilya niya. Hindi niya naman gagawin para sa sarili niya lang. Kasama yung pamilya. Doon sila magkakasundo. At siguradong maintindihan ni nanay yan. Sana po. Anong gusto mo sabihin? Ito. Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Huwag yung hi. Siyempre, alam niya hi. Yung ipaalam mo talaga na, yung nararamdaman mo. Ito na Kung ngayon bakit. naging desisyon mo. Ma, sorry, ito yung naging decision ko. Nagpa-convert ako to iglesia to Catholic. Sorry. Sana matanggap mo pa rin na anak mo, huwag mo akong papalayasin ha. Doon ka pa rin nakatira? Sa Bali po house. Compound. Pero magkahiwalay po kami. Oo. Kasi yung nanay niya nagbabayad doon, kaya paalis. Pero I'm sure magiging maayos yan. Ay, oo. Siyempre, maintindihan naman. Opo. Salamat, Ian. Thank you po. Thank you, yan. Mami. Bawas. So, bawas ng 5,000. Nako, 45,000 na lang. Puntahan natin si letter F. Alika, dali. Yung una niyang pinili. Si Boy Rico. Kuya Rico, ano po yung religion niyo dati? Catholic po. Catholic. Ngayon naman, anong religion? Ngayon po, member ako ng Church of God International o yung dating daan po. Dating daan. Dating daan. Okay. Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Glenn? Hala ka! Sorry, Glenn and Mikael. Minus 5,000 na naman. Meron na lang kayong 40,000 pieces. Kuya Rico, ano naman po nangyari? Bakit po kayo naging from Catholic tapos naging dating daan? Dating daan. Actually po, sabay kami nung misis ko, nakikinig kami. So, mas na-convince kami na sa dating daan, purely sa Bible nakabase. So, na-convince ako na lumipat na lang kami ng religion. Yun po. Parehas po kayo? Opo. So parehas kayo na Catholic? Opo. Tapos parehas kayo naging dating daan? Opo. Ang hinahanap kasi natin yung nag-convert dahil sa asawa. Paano po dumating dun sa punto na gano'n na nagdesisyon kayo mag-asawa na magpalit tayo ng religion? Ano yung nangyayari ng mga panahon na yun? Opo. Dumaan po kasi kami sa mabigat na problema. Ako po medyo naliligaw na ako ng landas ng mga time na yon. Di man lang kayo nagtanong sa polis kung paano pa-uwi sa inyo. Sa buhay. Opo, nalululong na sa mga masamang gawa, yung mga... Tapos na-try ko po makinig sa programa ng dating daan. Nakita ko naman na lahat naka-base sa Bible.
Tapos, yun nga, yung mabigat na problema, nag-decide na ako. Sinamahan naman ako nung misis ko. Paano niyo po sinabi sa asawa niyo? Sabi ko, actually kasi matagal na ako nakikinig doon. Oh, sino pong naghikayat sa inyo na sumama sa dating daan? May programa po kasi yung actually yung dating daan po, program siya sa TV. Tsaka sa Yung radyo, religion meron. po namin is Member Church of God. So programa po yung dating daan, hindi po siya yung religion namin. So doon po ako nakikinig sa dating daan. Tapos yun, parang unti-unti, nababago ko yung sarili ko dahil sa pakikinig ko. Alam ko yung mga mali na tinuturo ng mga ngaral namin. So nag-decide ako. Sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, gusto kong magpa-convert na, gusto kong umalis na sa Catholic. Sasama na ako sa Church of God. Nag-agree naman po agad si Mrs. Nung una, parang kasi, wala siyang alam eh. Hindi niya alam kung ano yan dating daan, ano yung Church of God, hindi niya alam. So, in-explain ko sa kanya, sinama ko siya minsan, nakinig kami sa mga pagkakatipon. Sumama naman siya. Ayun, nag-decide na rin siya, nakita niya na rin naman na nagbago ako dun sa mga napapakinggan ko. Sumama siya. So, sabay kami nagpa-bautismo. Very good. Ayun. Salamat po. And sana mas matuloy pa yung Correct. Sabi nga, kaliwanagan. naliligaw siya ng daan. Correct. Ng landas, kaya nakita niya yung dating daan. Dumiretso naman. Correct. Salamat, Kuya Rico. Salamat po. Thank you. Isa na lang. Si Kuya Ayan. Dennis. Dennis. Letter C. Dennis. Kuya Dennis, ano po yung dati po ninyong religion? Iglesia po. Iglesia. At ngayon, ang religion mo ay? Catholic. Catholic. Eto na. Ang tanong! Tanong! Tama ba na pinili ka ni Glenn na iniisip niya ay nagpa-convert ka ng religion dahil sa iyong asawa? Yan. Yes! Tama! Yeah! Kuya Dennis! One, two, three, four! Oy, so, Kuya Dennis, ano nangyari? Kasi po, nung nasa probinsya pa kami, Saan po ang probinsya ninyo? Tarlac po. Sa Tarlac, oo. Pag pumupunta po kami sa kasal, kasi bawal po yung may sayaw, bawal po pumunta. Yan. Kaya po pag pumupunta yung pastor sa amin, tatago po kami. Nagtatago kayo? Opo. Bakit? Kasi, yun po kasi maraming bawal. Ganon. Kaya, nung napunta po ako dito sa Maynila, nakilala ko po si asawa ko. Yun po, nung magbalak namin magpakasal, bawal po kasi magkaiba po kami ng religion. Kailangan pareho kayo. Kailangan meron isa sa inyo. Parang ganun. Kaya po nagpa-bautismo po ako ng Katoliko. Kaya po Naging bautismo. Katoliko ka? Opo. Ano pangalan ni Mrs.? Mary Rose de la Cruz. Si Ate Mary Luz. Mary Rose po. Nandito si Mary Rose. Mary Rose. Mary Hindi Rose. naman nagpaalam sa asawa niya. Ano ba itong ginagawa Ano dito? ba? Andyan. Hi, Mary Rose. Hello po. Ikaw ba, Ate Mary Rose, ni-require mo ba si Kuya Dennis na Hindi sumama naman sa po. religion mo? Nagkataon kasi na kasalan bayan po kasi yun. Oo. Sabi ko, magpakasal na kaya tayo din. Kasi ilang years na rin naman po kami. Tapos sabi niya, ikaw bahala. Tapos sabi ko, kasi sayang din naman, hindi naman tayo magbabayad. Kasalan bayan din. Sabi niya, sige. Tapos yung sinabi niya sa nanay niya, paano yan? Iba yung reliyon niya. Hindi po, kailangan daw binyagan siya. Ngayon, nung naglakad kami ng requirements, yun nga po sinabi, kailangan binyagan. Tapos nung sabi sa simbahan, sige, natin, mahal na araw po yun yung bininyagan siya. Black Saturday.
Ayun na nga po, nung pumayag na rin siya, sabi sa simbahan, kailangan natin siyang binyagan. Sabi niya, bibinyagan, ano, bubuhati? Ay, hindi. Yuyo ko. Ayun nga po, Black Saturday. April 23. 2011 po siya. Mahal na araw. Bininyagan siya. Meron po siyang picture na bininyagan siya na nakayuko. Habang binabasbas. May picture ba? Meron po. Nakapangbinyag siya, ha? Yung mayroong sombrero na ganun. Karga-karga ng nanay. Grabe. Oh. Ayun. Oh. Kaya yun, naano namin na okay naman sa parents niya. At least, ganun. Kasi, kumbaga, nagkakaintindihan naman kami. Kaya ayun, hanggang sa ngayon, 2 na anak namin. Pero nung mag-boyfriend, girlfriend kayo, syempre, iglesia siya. Gaano kayo katagal na naging magkarelasyon? Ano po, yung relasyon namin, kinasal kami 2011, naging boyfriend kami, 2009 po. Oh, so paano pagka Pasko, ganyan? Sa amin po siya, sa amin di siya tumira. Oh. Kasi kumbaga yung dito sa Manila, pinsan niya lang yung inuwian niya. Okay. Kumbaga yung mga parents niya, family niya, nasa probinsya lahat. Kaya po, sa akin siya tumira. Siya yung sumama sa akin. Oo nga. Tatawa ka pa. Mas minahal mo ba siya, Mary Rose, dahil sumama siya sa'yo? Opo, napamahal naman. Hanggang ngayon. Hindi, ibig sabihin, Mas sabi nga tumali yung buhay Opo. dahil pareho na kayo Kasi ng since na nagsama kami niyan, pananampalataya. kahit isa pong issue, walang naging issue. Wala naman talaga. Kasi mula nung nagsama kami hanggang ngayon, wala kami naging problema. Yun naman Tungkol ang sa babae or wala po. Yun naman ang importante kasi at least kayong dalawa nagsasama na magtiwasay. Kumbaga, tiwala. Kahit ba malayo, tiwala lang po. Tsaka silang dalawa, kung nagpapalit man siya, yung religion, Diyos pa rin naman yun. Diyos pa rin yun. Sabi nga, iba-iba yung paniniwala natin. Pero iisa lang naman talaga ang pinupuntahan ng ginagawa natin lahat. Tama. O message mo na lang kay Dennis. Kay Dennis. Di alam mo naman yan na araw-araw. Galing ito na mungupkup. Anong message mo sa kanya? Andito lang kami, kahit anong mangyari, kami ng mga anak niya. Hindi namin siya pababayaan, kahit anong problema, pinagdadaanan namin, maraming pagsubok, tuloy lang. Tuloy lang ang laban. Nag-show ka pa rin? Ano ba? Hindi na, medyo ano lang sa karaoke. Kuya Dennis, anong gusto mo sabihin sa inyong asawa? Maraming salamat sa pagbabantay mo sa mga anak natin. Sana alagaan mo mabuti. At syempre, lagi pa rin kayo magdasal kahit ano mangyari. Flying kiss na. Flying kiss. Wow! Ano ba yan? Tumama pa dito. Alright, salamat kay Dennis. Thank you, Dennis. Nako. May hinahanap pa tayo. May hinahanap tayong dalawa. Si Darwin, yung naisip kang ina ni Mikael. Yan yung nirecommend sana eh. Yung tubig. Correct. May Darwin, ikaw ba, nag-convert ka ba ng religion mo dahil sa iyong asawa? Opo. Ayun naman pala. Tama naman pala si Mikael eh. Sayang, di ba? Anong religion mo before? Before po, Catholic po ako to Christian po. Christian. Born again Born again Christian. Okay. Ano naman ang... kailan ka nagpa-convert? Bago kayong ikasal? Or... Actually, bago po kami ikasal, nagpa-convert na po ako ng Born again. Born again Christian. Kasi born again yung asawa mo. Opo. Tapos, ano naman ang naging adjustment mo? Well, from Catholic to born again, parang medyo parehas Bali po lang. nung adjustment ko noon, medyo nahihirapan po ako, pero ang sarap para sa pakiramdam kasi since yung born again Christian yung asawa ko, ang dami niyang naturo sa akin na kabutihan. Tapos kasi, dami kong kalokohan dati. Tulad ng? Tulad ng, mabisyo, mainom. Pero hindi po ako yung, negative. Pero yung mainom, tapos mabarkada, palaaway, ganon. Tapos, since nung naging, na po kami, magjowa, tapos, ayun po, tinuruan niya na po akong, Magkarate. Tinuruan ko magkarate kasi napapaawal. Tinuruan na rin po niya ako magdasal. Yan.
Ayan, araw-araw. Tapos magpunta sa church para umatin ng ano po. Mass. Mm-mm. Yung pag-convert mo ba from Catholic to born again to Christian, okay lang ba yun sa side ng family mo? Bali po sa side ng family ko, okay lang po. Sobrang natuwa sila kasi syempre, yun nga yung isip nila na mas mababago yung anak nila, mas malalagay sa mabuti. Asa si Mrs.? Actually, kasama ko po siya. Ayun o! Si Angie kinikilig na nga siya. Ito pala si Angie eh. Angie! Ate Angie, ang haba ba ng hair mo? Feeling mo? Nagpa-convert for you. Ni-require mo ba siya, Angie? Opo. Ni-require mo talaga siya. So, paano kung hindi siya sumunod? Hindi, ayoko po eh. Ayoko po talaga pag hindi po siya sumunod. Sinabi ko po sa kanya yun. Ano sinabi mo sa kanya? Paano mo siya napao? Kasi po, una pa lang po nung nagde-date na po kami, bago po kami pumunta sa park, lagi pong church po muna, sa church ko po. Oh. So, ilang Sundays din po yun. Tapos, nagpunta rin po siya, tumanggap na po siya. So, kasi sinabi ko na rin po na hindi po ako magpapaligaw pag hindi born again Christian. Amen. Pag-ibig talaga. So, doon pa lang po na nag-church kami, tapos ginawa niya po yun. Doon po parang humanga na po ako. Ibig Pero, sabihin, nagkakilala kayo, ikaw ba, Darwin, alam mo na Christian siya nung nagkakilala kayo? Before kayo mag-date? Opo, alam ko na po. Nakwento niya na po sa akin before nun, since nung nag-upisa pa lang ako manligaw sa kanya. Nung sinabi niya na kinailangan mong mag-convert sa Christian, naisip mo ba na siya na yung the one talaga? Kaya forever, kaya nagpa-convert ka na din? Opo, yun din po yung nasa isip ko talaga na sabi ko, pagod na ako. Gusto ko yung parang manahimik na yung... Wow, so sabi, ang daming girlfriend, gano'n? Hindi po. Ikaw baga, siyempre, At saka ang hirap kasi pagka nabibigo. Ay, oo nga pala, ito si Bigo. Kaya sabi ko, nung nakilala ko na talaga siya, talagang pinursigi ko, talagang lahat ng ginawa ko para lang mapasagot ko siya. Tapos ayun na nga po, naging asawa ko siya. Binigyan po kami ng anak na lalaki. Napakaganda nung desisyon mo. Pagkatapos nung ibang kasi nabibigo, kung ano iniisip. Pero ikaw, nung nabigo ka, ang nakilala mo si Angie, diretso, dahil si Angie, doon naman siya papunta. Kaya nadamay ka. Opo. Merong mensahe sa'yo. Anong gusto mo sabihin ngayon kay Angie? Sa asawa ko, si Angie, mahal na mahal kita. Ingatan mo lagi yung baby natin. Then, lahat ng pagsubok, kaya natin to. Kumbaga, lagi lang tayong tumawag sa Panginoon at mag-pray tayo. At alam mo naman na ako, dati hindi ako marunong mag-pray, pero tinuruan mo ko, lalo na sa pagkain. Basta lagi mong ingatan yung sarili mo, huwag mong papabayaan. Tapos, kung ano man yung mga dinaraanan nating pagsubok ngayon, kaya natin to, pag-pray lang natin, at hindi naman tayo papabayaan ni God. Ayun po. I love you. Oh, wow. Ate Angie, anong gusto mo sabihin sa iyong asawa? Honey, thank you kasi nakita ko talaga ang laki ng pagbabago sa'yo. And ikaw rin yung, dati ako yung nagli-lead sa'yo kay God. Ngayon, ikaw pa yung mas nagli-lead sa akin, nagpapaalala na wag akong mamroblema. Thank you. I love you. Flying kiss, flying kiss. Oh, wow! Sino po? Aba, kinuha. Yee! Salamat, Darwin and Ate Angie. Kala mo itong dalawang ito, di makikita mamaya. Siyempre, kailangan sweet. Ganyan daw talaga pag tama yung partner, bumubuti kang tao. Yes, correct. May isa pa tayong hinahanap. Subukan natin si letter E. Si Ate Mika. Ayan. Ikaw ba, Ate Mika, nagpa-convert ka ng religion dahil sa iyong asawa? Opo. Yun na nga. Mika. So siya, from anong unang religion mo before? Catholic. Catholic to? Muslim. Muslim. Oo, bago to. Oo. Anong pinakamahirap na adjustment? Actually, hindi ako masyadong nahirapan kasi nasa Muslim area kami since birth. So, parang sa akin,
gusto kong i-try as dating Catholic, tapos nag-Muslim ako. Tapos yun, tinanong ko din sa parents ko muna kung talaga bang okay lang sa kanila na magpa-convert ako. Kasi syempre, sa Catholic, di ba, sobrang sagrado kasi. Yes. Talaga. Tapos, syempre, yung asawa ko, Muslim. Syempre, hindi naman papayag ang Muslim na magko-convert sila as a Catholic. So, ako, syempre, mahal ko yung asawa ko. Ginawa ko yung, yung part ko bilang mapapangasawa niya. Kaya talagang nag-decide ako talaga na mag-convert as a Muslim. Paano kung, Ate Mika, kung hindi pumayag, paano kung hindi pumayag yung parents? Magulang mo? Oo. Actually, yung una, ayaw talaga ng papa ko. Kasi ang natatakot siya kasi, di ba po, kapag Muslim kasi, legal sa kanila is yung maraming asawa. Oo. Yun. Pero alam mo yung custom na ganun, na pwedeng merong maraming asawa, pero Maraming asawa. basta kaya, oo. Opo. Okay lang. Dapat po, fair. Oo. Fair. Pero, Yes. syempre, kailangan po muna talaga na humingi ng permiso yung asawa ko sa legal na asawa talaga na kung okay lang ba Yes, oo, na mag-aasawa ko ulit, yung ganun. Kasi may approval ka pa rin. Opo, kailangan po. Siyempre kasi nga, yun nga sa Yun custom po nila, yung kailangan. patakaran kasi na kailangan. Papayag ka, halimbawa, sakali. Siyempre hindi. O yun. Oo. Siyempre, basta kailangan kasi yata is yun nga, kayang buhayin. Kayang buhayin po. Kaya Kahit niya. ilan, ganun. Mutual. Basta kayang buhayin at saka dapat fair yung yung pagbibigay. Pagtingin, pag-support. Opo, Patas lahat. lang, patas lang. Patas Patas lahat. lahat. Walang susobra. 50-50. Paano, Ate Mika, kung may mga okasyon, halimbawa, yung mga anak mo, pag Pasko, Hindi yung ba sila side mo naghahanap, Catholic, oo. pupunta ba sa... Ganun. Pupunta din po kami sa parents ko. Kasama din yung Mga anak mo. yung family din paminsan ng ng asawa ko. At Ganun least, po. you know. Kasi actually yung sa side kasi ng asawa ko, 7 silang magkakapatid. Halos Catholic yung mga naging asawa. Pero nag-convert din as a Muslim. Din. Opo. Oh, very Good good. naman. Basta kailangan masaya yung pamilya and nagmamahalan, di ba? Yun ang importante. Salamat, Mika. Thank you. And good luck sa inyong pamilya. Ito Si letter G. Ito G. pa si G. Kausapin natin si G. Laika. Andiyan ka pa pala, ba't di ka nagsasalita? Ano ba ginagawa mo dyan? Di ka naman nagsasalita. Kala namin, muwi ka na eh. Oo nga. Ate Laika, ikaw ba nagpa-convert ka ng religion dahil sa asawa mo? Mapapangasawa pa lang po. Oh, hindi pa. so hindi siya yung hinahanap natin. Ano to? Catholic from Catholic to born again Christian po. Born again Christian. Bakit naman naisip mo na magpa-convert? Decision ko na rin po. Before, Yes. dahil di pa naman po kami kasal. Pero dahil nai-invite po ako, nakaka-attend po ako dun sa church nila hanggang sa tumagal, na-realize ko po at naintindihan ko. Kasi dati po, sa totoo lang, parang kumbaga, yung buhay ko dati, naghahanap ako ng purpose, ng direction. Kasi dati, nung college ako, nagka-cutting class ako, umiinom ako. So, nung na-invite po ako sa church nila, doon po nag-umpisa na magkaroon po ng direction yung buhay ko. So, yun po, iniwan ko lahat. And pumupunta po ako sa mga campuses. Nag-i-inspire po ako ng mga youth na kung ano po yung pinagdaanan ko noon, hindi na nila pagdaanan. Yung mga kabataan na naghahanap ng purpose, ng direction. So, yun po, I inspire youth. Gaano na kayo katagal ng iyong boyfriend? 6 years po. Di ba kayo kinakasal? Opo. This Bakit? year po, kakasal. Yes, this year. So, sure na talaga? Sure na. Hindi kami naniniwala. Sure. Paano kung biglang nagbago? Bahala siya. Sino nawala, no? Oo. So, good luck sa'yo, Laika. Sana matuloy na. 6 years. Go! Yes. Tuloy na yan. Alright. Salamat, Good luck. Laika. Thank you po. Ayan na. 40,000 pa ang naiiwan sa'yo. Kaya umpisahan na natin ang Round 2! Ang round 2 ay hatid sa atin ang new and improved Copica Blanca. Our creamiest, ngayon creamier pa.
Nako, good luck, Glenn. Good luck. Thank you. Dito sa round 2, bawal pa rin syempre ang judgmental. Pero kanina sa round 1, inalam natin ang mga tamang sagot. Ngayon naman, mas papadaliin natin, Glenn. Ibibigay na namin sa'yo ang tamang sagot. Wow. Madali yan. Pakinggan mo mabuti, Glenn and Mikael. Ang mga tamang sagot para sa second round. Letter C, Dennis. At letter E, si Mika. Ano sa tingin mo ang tamang tanong? I think, sino sa kanila or sila ba ay mga dating Catholic na nag-convert ng ibang religion? Yes. Pinag-usapan na natin yun, pwede naman din. Yes. Oo, baka naman yun din. Parang dati silang Catholic, then they opted to convert their religion. To other religion. Tanungin natin si Mikael. Sige, si Mikael may isang sapul kanina sana no? Yes, oo. Pero tingnan natin ang thoughts ni Mikael. Ang sayang. What do you think is the question, Mick? Wow, ang hirap na. Si Dennis at si Mika, sila ba ay, ano kaya yung similarity nilang dalawa? Sila ba ay may higit pa sa isang anak? Okay. Parang Sila ba ay may may Curious higit ako. sa isa pang anak? Okay. Thanks, Mick. So more than one child. Alright, tingnan natin. Mick and Glenn. Eto na ang mga tanong na pagpipili-pilian mo. Unang tanong! Sina Dennis at Mika ba ay naranasang maging LDR? Long distance relationship. Wow. Ikalawang tanong! Sina Dennis at Mika ba ay ikinasal sa kanilang first serious relationship? Ikatlong tanong! Sina Dennis at Mika ba ay tumira sa kanilang mga in-laws after the wedding? At ang ika-apat na tanong! Sina Dennis at Mika ba ay na-engage after 10 years of being together? Ngayon, meron ka pang 40,000 na pera. Pwedeng mabawasan o pwedeng iyan na yun. Kapag tama si Glenn, safe ang pera mo. Pero kapag ka mali, minus 10,000 pieces. Glenn, ano sa tingin mo ang tamang tanong? I think ang tamang tanong ay tanong number 3. Sila ba? Silang dalawa ba ay tumira sa kanilang mga in-laws after the wedding? Tanongin natin si Mikael. Do you agree or not? Agree ako doon. Naisip ko rin na question number 3 yung isasagot ko. Doon tayo kay Glenn, All right. Thank you, Mick. Glenn, is that your final judgment? That's my final judgment. Final judgment ni Glenn ay si Dennis at Mika ba ay tumira sa kanila mga in-laws after the wedding? Tigisa na tayo. Dito ako. Dito muna ako kay Dennis. Ang tanong! Ito bang si Dennis ay tumira sa kanyang mga in-laws after the wedding?
Gaano katagal kang tumira sa in-laws mo after nung wedding nyo? 11 years. 11 years. So, hanggang ngayon, nandun pa rin kayo. Kumusta naman ang... Ito. Nung may anak na po kami. Nangupahan na po kami. Nung nagkaroon na kayo ng anak, nangupahan na sila. Alright? Thank you, Dennis. Nako, Jose. Eto na. Tama na si Dennis. Eto kayo. Ibig sabihin, kung tama si Mika, buo pa ang 40,000 pieces. Pero asawa ni Pera. Kung mali, minus 10,000 pieces. Jose? Ayan na. Eto na. Kung tama nga yung tanong niya. Mika, ikaw ba ay tumira o namyenan ka ba bago kayo o pagkatapos niyong ikasal? Yan mga Dapper Cats, ang megaling moment na yan ay hatid sa atin ng RC Cola Mega. Ang RC Cola Mega ay para sa pamilya, sapat ang laki, kaya hindi mabibitin ng buong family. Basta RC Cola, masarap. Glenn, congratulations dahil meron ka ng gift pack mula sa RC Cola Mega. Thank you. Yun na. Grabe yung memory ni Glenn. Oo, iba to. Nakakatakot. Tumba na yan. Gaano katagal ka tumira doon sa biyanan mo? 5 months po. 5 months. Pero nung ikasal kayo, wala pa talaga kayong tinitiran pang iba. Wala pa po. So doon na nag-start. Oo. Mahirap ba mag-biyanan? Tumira sa mga biyanan. Actually, hindi naman po ako nahirapan kasi mababait naman po yung biyanan. Baka sila yung nahirapan. sa Yun iyo. lang. Tinanong na ba natin sila? Tanungin na lang po natin yung biyanan. Oo. Alright, salamat, Mika. Salamat. Thank you. Congratulations, Glenn. Thank At you. sa chismosa nating kapitbahay na si Mikael. Thank you very much. Nanalo kayo at nag-uwi kayo ng 40,000 pieces! At may regalo rin kayo mula sa Hana Shampoo. Para bagong shampoo, always. Glenn, congratulations dahil meron ka rin gift pack mula sa Flanax. Naproxen Sodium Flanax, wag mag-arthritis. I-Flanax mo na yan! Yun na! Congratulations, Glenn and Mikael. Maraming salamat din sa mga Dabber Cats na nakasama natin ngayong araw. Mga Dabber Cats, sa buhay natin, meron tayong kanya-kanyang choice ang mga tao. Mapa-usaping pag-ibig o pananampalataya man yan. Ang importante, maging kontento at masaya tayo. Di ba? Correct. Sabi nga natin, kahit anong reliyon pa yan, basta nagkakaintindihan tayo, sabi natin, anumang reliyon, kung patay ang pananampalataya mo, wala pa rin. Correct. Kaya good luck. Maraming salamat sa mga Dabber Cats na nakasama natin. Congratulations, Glenn and Mikael. Diyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Bulaga! Merry Christmas! Nagbayan niya tayo.